Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng DZRH News. Title: sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta. Ito ang pahayag ng Iglesia ni Cristo spokesperson ka Edwil Zabala matapos magtipon ang ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa harap ng EDSA People Power Monument ngayong Martes, Hunyo 30. Ayon kay Zabala, patuloy silang mananawagan para sa aniyay transparency, accountability, justice at peace kaugnay ng mga isyong kinakasangkutan ni Senator Rodante Marcoleta. Nananawagan kami ng transparency, accountability, justice, and peace. Sabi niya, sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Kaya nais naming iparinig sa mga kinakaukulan. Kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninanakawan. Wow! Abi, oh. Ano ito? All-out war declaration na ba? Against corruption, of course. Kaya mag-isip-isip sila, meaning administrasyon. Yung plano nila na ipakulong si Senator Marcoleta, parang ikinulong nilang lahat ang milyones na members ng Iglesia ni Cristo. It's a declaration of war against Iglesia ni Cristo pag ipinako. Opinion ko lang ito sa nakikita ko lang kasi grabe yung pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Okay, magbasa lang muna tayo sa mga comments. You have the right to express yourself, but you have the obligation to surrender him if ever he is served a warrant of arrest. Yes, nagsalita naman si Senator Marcoleta, handa siyang mag-surrender, handa siyang magpakulong. Ano pa? Sinusuporta, wow, Tell it to the Marines. Normal, suportahan. Arestuhin daw si Marcoleta. So, sige. Ito, I hope I am wrong. Sana mali ako. Kasi pag itinuloy nila na arestuhin si Marcoleta, magtutuloy-tuloy itong rally na ito. Non-stop na itong rally. In the end, ang magiging kawawa ay ang ating bayan, ang ating ekonomiya. Kasi ang projection na nito sa labas ng bansa, instability, political instability. Sino pa ang magnenegosyo sa ating bansa with this kind of situation? Ipapakulong mo ang isang senador na wala naman siyang klarong ginawa. Tingnan mo yung plunder case na isinampa sa kanya. Campaign funds nung eleksyon. Private individuals ang nag-donate ng pera. Walang pera ng gobyerno. Walang taxpayers money. Paano yan nauwi sa plunder? Kaya ito na yung kasabihan. Kung gusto, maraming dahilan. Kung ayaw, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yung dalawang bumaliktad na senador.
Hindi na itinuloy ang kaso. Ang dahilan, nag-iimbesti pa kuno. Hindi pa daw hinog. Itong si Senator Marcoleta naman, maingay sa flood control investigation. Ginawa ng paraan para maaresto siya, makulong siya. Kaya nakakaawa ang bansa natin ngayon. Yung inaakala natin, tayong mga sumuporta sa Unity, bayan babangon muli. Anong nangyari? Bumabangon ba tayo o lalong bumabangon? Bagsak na po ang ating ekonomiya. Yung credit ratings natin from stable to negative na. Utang ng utang ang gobyerno. By the end of this year, ang projection, aabot na ng 19 trillion pesos ang utang. Kasi nagkakaroon ng matinding budget deficit. Yung collection target, buwis, kakaunti. Kaya, para mapunduhan ang national budget, uutang at uutang palagi ang gobyerno. At kawawa ang taong bayan dahil tayo lahat ang magbabayad sa utang na yan. Hindi man si PBBM ang magbayad niyan. Hindi man si Recto. Tayong lahat man ang magbabayad. Mabuti sana kung yung inuutang nila ay gamitin para sa kapakanan ng nakakarami. Ba't hindi? Baka lang mapunta sa mali-maleta. Yan po nakakasakit. Kaya salamat po Senator Marcoleta at nandyan kayo na nag-iingay para sa kapakanan. Hindi lang kapakanan ng Iglesia ni Cristo, kundi kapakanan ng lahat na mamamayang Pilipino. Kaya suportahan po natin si Senator Marcoleta kahit hindi tayo member ng Iglesia ni Cristo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon yan ako sa balay sa natabangan na mo og yero. So muna yung itsura sa iyang atop. Kung madagko na og buslot. Pangbutangan ng ganit susudlo. So mo na ni ang among gihatag nga yero nga iatop karon. O karon managed sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita nato nga nag-atop na gid sila sa ilang balay. Napulihan na gid tong mga boss. Sa Ginoo nga napulihan ang gid akong atop nga 20 na katuig nga atop kay sa naghatag sa sin. So 20 na ka tuig tong 20 imong na atop. katuig akong atop nga karumbag yun na iris di kay naay naghatag sa amo ang kuan hero. Wala pa sa nagtabang sa amo nga dili pag yun mi magkaatop kay ang among kintaan
kulang pa sa among pagkaon. So salamat kay ante. Salamat kaayo gyud.